Nagbukas ang pelikula sa huling bahagi ng Ming Dynasty kung saan ang isang babaeng nagngangalang Ginang Bao ay isinilang ang kanyang ikasyam na anak. Nang marinig ng asawa niya ang pagiyak ng sanggol, tuwang-tuwa siyang pumasok sa loob. Gayunpaman, mabilis na nagiba ang kanyang ekspresyon nang matuklasan niyang isa itong babae, tulad ng naunang 8 anak nila. Gayunpaman, tuwang-tuwa ang bunsong anak na babae at nagmamadali siyang pumunta sa tabing ilog upang ibahagi ang balita sa kanyang mga kapatid na babae. Isang grupo ng 8 lalaki ang naroroon din at kinukutya nila ang mga babae dahil wala silang kapatid na lalaki. Ang 8 batang ito ay mga ulila na pinalaki ng dating monghe ng Shaolin na nagngangalang Tianlong at ng kanyang nakababatang kapatid na si Yilong, matapos silang iligtas mula sa mga mamamatay tao na bandido. Mula noon, itinuring ng mga bata si Tianlong bilang kanilang ama at si Yilong bilang kanilang tiyuhin. Ang pamilya Bao at Long ay mahigpit na magkalaban dahil sa kanilang magkaibang estilo ng martial arts. Ang mga babae ay sinanay sa Wudang Quan sword handling techniques, habang ang mga lalaki ay natutong i-master ang Shaolin Kung Fu. Ang pilyong San Long, ang panganay sa mga anak na Long, ay nasisiyahan sa panunukso kay San Feng, ang ikatlong kapatid na babae sa pamilya Bao. Para siyang isang tomboy sa kanyang huling bahagi ng kabataan dahil sa pagiging mainitin ang ulo. Galit na galit sa pangungutya, kumuha si San Feng ng mahabang patpat para turuan sila ng leksyon, ngunit hindi tumigil ang mga lalaki. Nagsimula pa silang kumanta ng isang kanta tungkol sa pagiging tomboy niya. Sa kabilang banda, inutusan ni Tianlong ang kanyang kapatid na maghatid ng karne ng baka sa pamilya Bao para sa paggaling ni Ginang Bao. Si Yilong ay hindi natutuwa tungkol dito, sa takot na hindi niya magawang magpakasal sa ganitong halaga dahil ang pagpapakasal sa babae ay nagkakahalaga ng 10 baka at 3 lamang ang kanilang naipon sa loob ng 1 dekada. Bilang tugon, optimistikong inaangkin ni Tianlong na maganda ang nakalipas na 6 na buwan at ngayon ay kayang-kaya na nilang bumili ng 1 buong leg ng karne ng baka. Nang maglaon, nakipag-usap si Ginoong Bao sa kanyang 8 anak na babae tungkol sa kanilang ikasyam na kapatid na babae at ipinahayag ang kanyang pagkabigo sa kanilang ina sa hindi pagbigay sa kanya ng 1 anak na lalaki upang ipagpatuloy ang kanilang pamana sa pamilya. Kumpiyansa na iginiit ni San Feng na siya ay kasing kakayahan ng sinumang lalaki at kayang ipagpatuloy ang pamana ng pamilya. Ang kanyang 2 nakatatandang kapatid na babae ay natutuwa at napahagikjek sa pag-iisip na si San Feng ang magiging tagapagmana o ikakasal. Nang marinig ito, sinabi sa kanila ni Ginoong Bao na hindi niya papayagan ang sinuman sa kanyang mga anak na babae na pakasalan ang mga batang Shaolin. Naniniwala siya na ang tanging dahilan kung bakit interesado ang mga lalaki sa kanyang mga anak na babae ay dahil gusto nilang nakawin ang kanilang kakaibang estilo ng pakikipaglaban sa espada. Sa kabilang panig ng ilog, makikita ang mga Long Boys na nagsasanay ng kanilang kung fu techniques sa ilalim ng pangangasiwa ng mahigpit na si Tianlong. Gayunpaman, nahihirapan ang mga lalaki sa kanyang pagiging mahigpit, kaya pinagchichismisan nila siya sa kanyang likuran. Nang gabing iyon, pumasok si Tianlong sa kwarto ng mga lalaki at pinahiga sila ng may pagmamahal. Ito ay nagpapasama sa mga lalaki tungkol sa kanilang naunang chismis. Dahil dito, humihingi sila ng tawad sa kanya, inaamin ang kanilang pagkakamali. Bilang tugon, sinabi ni Tianlong na alam niya kung bakit ganoon ang usapan nila dahil hindi siya ang kanilang biological na ama. Ikinwento niya ang isang insidente mula sa nakaraan, ibinahagi kung paano niya iniligtas sila ng kanyang kapatid mula sa mga bandido. Ang taos-pusong kwentong ito ay nagpaluha sa mga mata ng mga lalaki, at yumuko sila sa harap niya, taos-pusong humihingi ng paumanhin para sa kanilang naunang chismis. Sa ibang lugar, ang walang awa na mga bandido, na umulila sa 8 Long Boys, ay lihim na nagsasanay sa loob ng 10 taon upang maghiganti. Naghihintay pa rin sila ng tamang panahon para maglunsad ng pag-atake sa pamilya Bao at kunin ang mga babae. May ideya ang isang cross-eyed na miyembro ng mga bandido. Dahil sa matagal ng tunggalian ng pamilyang Long at Bao, iminungkahi niya na madali nilang manipulahin ang mga ito upang labanan ang isa't isa, kaya pag humina ang magkabilang panig doon nila isasagawa ang kanilang pag-atake. Bilang unang hakbang ng kanilang plano, pinatay ng cross-eyed na bandido ang isang pari at pumalit sa kanya. Nang gabi ring iyon, bumisita si Ginoong Bao sa kalapit na templo upang ipagdasal na magkaroon ng isang sanggol na lalaki. Habang ginagawa niya yon, nag-cruise ang landas nila ng nakadisguised na pari. Ang huli ay nagsimula ng isang pag-uusap at sinabing si Ginoong Bao ay hindi maaring maging ama ng isang anak na lalaki dahil ang mga Long Boys ay ninanakaw ang kanyang pagkalalaki. Kinabukasan,
Nag-uusap ang mga Long Boys nang mapagtanto nila na kung ang isa sa mga anak na babae ni Ginoong Bao ay magpakasal sa isang miyembro ng kanilang pamilya, maaari din silang matuto ng mga kasanayan sa espada. Para magawa ito, nagpasya si Sanlong na makipag-ayos kay Sanfeng. Humingi siya ng paumanhin sa kanilang nakaraang panunukso at nakumbinsi siya na hikayatin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, na si Taifeng, na pakasalan ng kanilang ama. Pagkatapos ay ninakaw ng mga lalaki ang magarbong damit ng kanilang ama at isinusuot ito ni Sanlong bago tumungo sa tapat ng ilog. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang kanilang tiyuhin na nakipagkita kay Taifeng sa isang tulay. May crush pala sa kanya si Yilong kaya naman desidido siyang iligtas ang mga baka. Ang kanilang pagpupulong ay hindi nagtagal ay nag-ambala sa pagdating ni Sanfeng na hinimok ang kanyang kapatid na babae na umuwi. Sinubukan ni Yilong na pigilan siya, ngunit may dalang espada si Sanfeng at itinuro niya ang karatulang nagsasabing walang Shaolin ang makakalampas sa puntong ito. Dahil wala siyang magawa, bumalik si Yilong at hindi nagtagal, nilapitan ni Sanlong si Sanfeng para humingi ng tawad. Nang nananatiling hindi siya interesado, tumalon siya sa ipinagbabawal na lugar na lalong nagpagalit sa kanya. Pagkatapos ay binunot niya ang kanyang espada at sinimulang salakayin siya. Nang makita ito, tinalikuran din ni Sanlong ang kanilang orihinal na plano at nakipag-away. Sa kalaunan, nahulog si Sanfeng sa tubig na iniwan ang kanyang mga kapatid na babae sa pagkabalisa dahil hindi siya maaaring lumangoy. Nang mapagtanto ito ni Sanlong, mabilis siyang sumisid sa tubig at niligtas siya. Gayunpaman, wala pa rin siyang malay kaya hinihimok siya ng lahat na bumuga ng hangin sa kanyang bibig. Naobliga si Sanlong nang hindi nagdadalawang isip at sa sandaling gawin niya yon, nagising si Sanfeng at tumakbo palayo. Nang maglaon sa gabing iyon, ang mga lalaki ay humanga sa husay sa paghawak ng espada ni Sanfeng at iniisip nila kung gaano ito lalakas kung ang dalawang kasanayan ay pinagsama. Kinabukasan, nilapitan ni Sanlong si Sanfeng na may hawak na puting bandila, na sinasabi na hindi siya naririto para makipag-away kundi para humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na turuan nila ang isa't isa ng kanilang mga kasanayan na maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanilang dalawa. Sumang-ayon si Sanfeng na panuurin ang demo, pagkatapos nito ay nagsimulang ipakita ni Sanlong ang ilan sa kanyang mga galaw. Gayunpaman, nang oras na para ipakita ni Sanfeng ang kanyang kakayahan, tumanggi siya at lumayo. Sa kabila nito, itinuturing itong tagumpay ni Sanlong dahil naniniwala siyang nagkaroon siya ng interes sa kanilang kung fu. Lumalabas na tama ang kanyang palagay dahil makikita natin si Sanfeng na nagsasanay ng kung fu na gumagalaw ng mag-isa. Samantala, sa bahay, sinisikap ni Ginoong Bao na hikayatin ang kanyang asawa na magkaroon ng isa pang anak. Nang patuloy niyang iginigiit, sumang-ayon si Ginang Bao sa isang kondisyon. Papayagan niya ang isa sa kanilang mga anak na babae na magpakasal sa pamilyang Long kahit na hindi sapat ang kanilang kayamanan na maibibigay. Ang eksena ay mabilis na umabot sa 9 na buwan at tinanggap ng pamilya Bao ang kanilang ika-10 anak. Sa wakas, ito ay isang batang lalaki at si Ginoong Bao ay tuwang-tuwa dahil dito. Nang maglaon, nag-host siya ng isang engranding salo-salo at iniimbitahan pa niya ang mga Long Boys. Sa gitna ng masayang pagdiriwang, hiniling ni Ginang Bao kay Yilong na bisitahin ang kanilang lugar mamaya na may 4 na baka lamang bilang dowry. Gusto niyang pakasalan niya ang isa sa kanyang mga anak na babae. Kinabukasan, tumungo sina Tianlong, Yilong at Sanlong sa tirahan ng Bao kasama ang kanilang mga baka. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang isang lalaki na nagngangalang Ginoong Mao at ang kanyang anak, na kasama rin ang 10 baka. Pagdating sa sambahayan ng Bao, nag-alok ang pamilya Long ng 4 na baka kapalit ng pangalawang anak na babae ni Ginoong Bao, si Taifeng. Galit na galit si Ginoong Bao at tumanggi na tanggapin ang ganoong mababang presyo, ngunit ipinaalala ni Ginang Bao sa kanya ang kanilang deal. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Ginoong Mao at nag-alok ng 10 matabang baka para ikasal ang kanyang anak. Na may malaking ngiti sa kanyang mukha, pumayag si Ginoong Bao na ibigay sa kanya si Taifeng, ngunit gusto ng anak ni Ginoong Mao si Sanfeng. Ikinagulat nito ng dalaga ngunit alam niyang hindi niya kayang sumalungat sa kagustuhan ng kanyang ama. Kaya naman, pumayag siya sa kasal, sa kondisyon na dapat talunin siya ng lalaki sa isang tunggalian. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula ang laban at inaasahan ng lahat na ang lalaki ay lalabas na matagumpay. Gayunpaman, sa kanilang pagkabigla, napagtagumpayan siya ni Sanfeng nang wala sa oras.
Ito ay epektibong nakansela sa kanilang kasal dahil ayaw ni Ginoong Bao na ikasal ang kanyang anak sa isang talunan. Kasunod nito, muling ibinalik ang paksa ng pagpapakasal ni Tai Feng kay Yi Long. Hinihiling ni Ginoong Bao na ang nobya ay dapat maging isang mahusay na mga awit dahil ang kanyang anak na babae ay mahilig sa musika. Nang marinig ito, nagalit si Sanlong at inakusahan si Ginoong Bao na nagtakda ng mga imposibleng kondisyon bilang dahilan para kanselahin ang kasal. Lalong nainis si Tianlong kaya lumayo siya doon. Kasunod ng pagtanggi na ito, ipinahayag niya na walang sinuman sa pamilyang Long ang magpapakasal. Siya rin ay nag-ahit ng ulo ng lahat, determinadong mamuhay tulad ng mga Buddhist monghe. Bagamat ang mga ulilang lalaki ay masaya na sinasabayan ang kanilang ama, si Yi Long ay tumangging sumuko kay Tai Feng. Si Sanlong, na masama ang loob sa kanyang tiyuhin, ay gumawa ng plano. Nag-disguise siya bilang bagong kasambahay ni Bao at pumasok sa kanilang sambahayan. Doon, nakita niya si Tai Feng at hiniling sa kanya na tumakas kasama ang kanyang tiyuhin. Agad siyang sumang-ayon dahil mayroon din siyang nararamdaman para kay Yi Long. Nang maglaon, habang papunta ang dalawa, hinarang sila ni San Feng. Pero nagpasya siyang hindi niya nakita ang lahat para mapasaya ang kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, nakita sila ng cross-eyed na bandido at agad itong ipinaalam kay Ginoong Bao at sa iba pang mga taga-nayon. Ilang sandali bago mahuli, namamahala sina Sanlong at Tai Feng na lumangoy sa kabilang ilog, ngunit si San Feng ay pinigilan sila. Kinaumagahan, handa na siya para sa parusa sa pagtulong sa mga makasalanan na tumakas. Ang parusa ay lulunurin hanggang kamatayan ang salarin. Nakiusap si Ginang Bao sa kanyang asawa na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon, ngunit pinili niyang sundin ang batas. Bago itapon si San Feng sa tubig, dumating si Sanlong sa pinangyarihan, inamin na kasalanan niya ito. Sa kasamaang palad, ito ay lumabas na isang masamang desisyon dahil pareho silang paparusahan ng magkasama. Pagkatapos ay itinali ang dalawa sa isang kabaong, handa ng malunod. Gayunpaman, si Ginoong Bao ay may huling minutong pagbabago ng puso kaya hinila niya ang kabaong pataas. Laking gulat niya, walang laman ang kabaong. Nailigtas pala ni Sanlong si San Feng at dinala sa isang tagong kuweba. Bilang resulta, si Sanlong ay naghanda ng pagkain at dinala ito kay San Feng. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay at sa wakas ay naresolba ng dalawa ang kanilang matagal na alitan. Habang nagbubukas ang kanilang pag-uusap, pumayag si San Feng na turuan siya ng ilang mga diskarte sa paghawak ng espada. Gayunpaman, ang kanilang masayang oras ay panandalian lamang dahil nalaman ng cross-eyed ang tungkol sa kanilang kinaroroonan at ipinaalam ito kay Ginoong Bao. Galit na galit, pumunta siya patungo sa kuweba upang kunin ang kanyang anak na babae. Sa takot sa kanyang kaligtasan, sinubukan ni Sanlong na pigilan si Ginoong Bao na nagresulta sa matinding komprontasyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Tianlong sa eksena at pinigilan ang kanyang anak. Pinayagan si Ginoong Bao na umalis kasama ang kanyang anak na babae. Sa sumunod na eksena, dalawang batang Long na lalaki ang naglalaro sa tubig nang mapansin nila ang cross-eyed na bandido, tumetakas na may dalang bag. Sinusundan nila siya sa kuweba kung saan sinubukan nilang gambalain ang tulisan. Sa gitna nito, nagawa nilang buksan ang bag at laking gulat nila nang matuklasan ang sanggol na lalaki ni Ginoong Bao sa loob. Nang mapagtanto na kinikidnap ng bandido ang sanggol, sinubukan ng mga kabataan na labanan siya. Hindi nagtagal, nagpakita si Yi Long at nakipag-away sa bandido. Gayunpaman, ang bandido ay kahit papaano ay nakatakas. Samantala, labis na nababahala ang pamilya Bao sa kanilang nawawalang anak. Ipinapalagay nila na sila ay isinumpa. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay nanganak sila ng isang batang lalaki para lamang mawala ito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Sanlong at ang iba kasama ang sanggol na lalaki na nagbigay sa kanila ng napakalaking ginhawa. Gayunpaman, ang cross-eyed bandit ay muling nagpasya na magdulot ng mga problema. Niloloko niya si Ginoong Bao na isipin na ang mga lalaki ang dumukot sa kanyang anak. Galit na galit, pinagalitan silang lahat ni Ginoong Bao at mahigpit silang binalaan na hindi na muling tumuntong sa tirahan ng Bao. Dahil matagumpay na ngayon ang kanilang masamang plano, ipinatawag ng cross-eyed na bandido ang iba pa niyang gang para maglunsad ng pag-atake sa pamilya Bao at hulihin ang lahat ng babae. Ang pamilyang Bao ay desperadong sinusubukan na labanan ang mga nanghihimasok, ngunit ang mga puwersa ng kaaway ay higit sa kanila. Si Ginoong Bao ay nasugatan at nasa bingit ng pagkatalo.
Ngunit sa mahalagang sandali na ito, ang pamilyang Long ay nagpapakita upang suportahan ang mga Bao. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang kadalubhasaan sa martial arts, ang dating magkaribal na mga pamilya ay nagtutulungan at buong-buo na tinatalo at pinapatay ang lahat ng natitirang bandido. Sa huling eksena, makikita natin na sa wakas ay nagkasundo na ang dalawang magkaribal na pamilya at natapos ang pelikula sa pagpapakasal ni Long kay Tai Feng. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!